Konbo ni Mr. David Licauco and Barbie Portesa abay Nabo King sa kanilang live video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much. Inyong palabiang pararood at palabiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin dahil talaga namang sobra grabe po talaga ito po mga Barda fans. Dahil napapabalitang ang Barda fans donate 100,000 to save the children. Philippines, talagang sila po ay nag-ambag na sani puwersang fans na Barbie Portesa at David Licauco para maalikom ng fans para suportahan ang edukasyon at emergency relief para sa mga batang tinutulungan ng humanitarian organization na Save the Children Philippines, kung saan nagsisilbing ambassador ang dalawang sparkle artists. Pero inyo ganyan ta effort ang mga Barda, ganyan nila kamahal si Barbie at David para po pati yung kanilang mga tinutulungan at pati yung pagiging ambassador nila sinusuportahan. Sana makinig ang GMA. Nagtulong-tulong ang fans na Barbie Portesa at David Licauco para mangolekta ng donasyon for a good cause. Imbes na bumuo ng fan gathering, pinili ng mga miyembro ng fans club ng Barda na maglunsad ng online donation drives para ipagdiwang ang karawan ni na Barbie at David. Ipinanganak si Barbie at 28 years old noong July 31, samantalang June 15 naman si David, 31 years old. Nakalikom ang grupo ng almost 100,000 na kanilang ipinamigay sa humanitarian organization na Save the Children Philippines, kung saan nagsilbing ambassador ang dalawang sparkle artists. Ang inisyatibong ito ay naisuporta ng edukasyon at emergency relief para sa mga batang tinutulungan ng organisasyon. Noong Martes, August 5, formal na itinurn over ng Barda Fans Club ang kanilang laipong fans sa opisina ng Save the Children Philippines sa Quezon City. Grabe po mga Barda, grabe po kayo, nakakahanga po kayo. At syempre po, kasabay nito ay sinuportahan din ni Miss Barbie Portesa ang movie ni Miss Maris Racal na kanya pong Sunshine, My Only Sunshine, kung saan talagang pinakita ni Barbie Portesa na hindi po porket na movie siya, hindi niya nasusuportahan yung movie na ito. At of course, nagpapasalamat din po si Miss Barbie Portesa sa mga fans din na nagpa-black screening para sa kanyang P77 movie. Robin, dami nagmamahal kay Barbie Portesa tsaka kay David Licauco, diba? So, sana makita yan ng GMA at huwag nilang ipilit na paghiwalayan si Barbie at si Mr. David Licauco. Bigyan nila ng maraming project kasi ang dami pong sumusuporta at hindi lang po sila basta-basta mga fan, kundi sila po ay mga mga tumutulong sa mga gustong sa mga tinutulungan ni Barbie tsaka ni David. Tinutulungan nila ang Barda fans para talagang maipakita sa publiko that they are not really an actress and actor lang. Sila po ay mga part ng pagbibigay, pagiging pagsusuporta sa mga ganitong klase ng mga Foundation Save the Children Philippines sa Quezon City. Pero mas kinatuwaan ng mga netizen ng ilan sa mga tagpo ko saan doon po sa artistang bayan kung saan nag-live na itong si Miss Barbie at naatasan siya na kung meron po siyang sasenda ng message na meron akong aaminin sa'yo, at si David Licauco ang lumabas doon sa kanyang nabunot. Kaya naman si David ang kanya pong chinat. Pero napansin ng mga netizen na bakit tinatakpan nitong si Barbie Portesa yung kanilang combo ni Mr. David Licauco na si David po right now ay nasa Bohol. Baka iniisip na naman ng mga fan bakit wala si David doon po sa party ng Beauty Empire. Part din naman siya nasa Bohol po siya ngayon mga kapatid. Bohol Through My Eyes, elevated by my Oppo Reno 14 yan. So tinakita niya dyan. So kitang kita natin, sabi po ng mga netizen, ba't tinatakpan netong si Barbie Portesa yung kanilang conversation ni Mr. David Licauco, which means may something silang pinag-uusapan na ayaw nilang isa publiko, diba?
At may kita natin na talagang every now and then nagdaala sila na kuusap sila. Meron silang communication kasi nabanggit pa nga ni Miss Barbie Forteza dun po sa kanilang live na yon na alam niya na si David Licauco ay nasa Bohol. So which means talagang meron constant yung kanilang communication, hindi nawawala. Kahit ano po mga issue at kahit sino po mga boys, no? Ang talaga namang nagkaagulo for Miss Barbie Forteza ngayon. Nag-iisa lang talaga si David Licauco sa kanyang puso. Kaya naman let's be panatag. And let's support Vida forever. And dahil dyan narito naman ang ilan sa mga comments, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Punayin natin ang komento mula sa isang viewer natin na si Gerald. Sabi niya, do the math people, if Vida will be in a relationship in real life, hindi mag-work yan, seloso si David. And you know what happens kung ganoon ang kalalaki, maghahanap ng iba at bibitiw ka agad. For Barbie naman, knowing that David is jealous kay if she cares for David's feelings, hindi yan nakikipag-holding hands kay Jameson. Bakit sinasabing for the movie lang? Parang hindi naman Jambi, isa lang naman ang main character, Eugene Domingo, in the movie as well. Why do the effort too much? Do me a favor, Vida fans, watch the music video of Vida with Ben and Ben 2. To my views, 2.2 million views lang ang kailangan maboost. And it's funny when they say Jack is jealous of David after 3 years ng Vida team up. How about Jack may felt threatened with Jameson kasi in one. So ito yung kanyang point of view with regards to this matter, So parang sinasabi niya dito na pero nga, jealous nga, masyadong seloso nga si Mr. David Licauco para po, actually po sa mga times na nakikita ko na nag-holding hands, may holding hands na gano'n. Meron ako nakikita ang ibang emotion dito kay Mr. David Licauco during that time para hindi niya lang ma-express sa talagang basta yun, isa sa mga nakikita ko dyan, And sabi pa ni Mr. Gerald, sabi niya, threatened with Jameson kasi in one of Jameson's interview, he said that when they started shooting the Contrabida, Barbie and Jack were together pa, then halfway down the movie, nag-break up na. I don't want to start an issue but that's something we have to ponder on it. So parang you're trying to say that Jameson Blake must be the reason bakit naghiwalay si Jack Roberto and Miss Barbie Forteza. I don't know, hindi ko alam kung ano po talaga. Pero parang hindi naman po, no? And of course, sabi po ni Miss Charlotte, basta ako Barda, kahit ano mangyari, Barbie, idol lang ko, ano ba to, idol lang ako. Sabi ni Miss Elizabeth, yan ang dapat iba ng GMA si Jack, umaangkas na naman sa kasikatan ni Barbie. Umi-eps na siya, diba? May epal para talaga mapag-usapan siya. Hindi naman siya relevant na, Sabi po ni Miss Yoli, malaki ang insecurity din siya kay David at kaya niyang umepal para hindi magkatuluyan ang dalawa. Gagawin niya kasi sinaktan niya palooban ni Barbie, kaya ngayon sasakay na lang siya sa init ng issue. Pero sabi naman po ng isa si Ma'am si Emilita, basta kami Barda, ayola sa'yo Jack. Bakit nang gugulo ka pa kay Yaka? Jason, grabe ka, pilit mo sinasaksak sarili mo kay Barbie. And then sabi ni Miss Neil, inggit kasi kay ganyan si Jack. Sabi po ni Miss Carmelita, inggit lang si Jack kay David kasi kahit saan mo tignan, angat na angat si David sa kanya sa pag-gusto naman niya pag-usapan para bumangon na naman ang pangalan niya. And sabi ni Cassie, syempre ayaw niyang kasi mapulta si Barbie sa much better person kaysa sa kanya kasi malaking blows yun sa ego niya, which is true. Kasi kung i-compare mo naman si Jack kay David Licauco, Diyos ko si David ang dami na na-achieve. Pero hindi siya ganun tagal pa sa showbiz, pero si Jack, Diyos ko, sabi ni Soledad, ibig lang sabihin na plano ni Jack at Jameson na sirain ang career ni Barbie kasi bakit nila pinabusapan si Barbie at sabi pa ni Jack, friend sila ni Jameson. Ano ibig lang sabihin? Na planado ang paglapit ni Jameson kay Barbie para sirain si Barbie. Dapat malaman din ng GMA ang bagay na yan kasi habang maaga pa kasi pag ganyan ang gagawin ni Jameson at Jack, panigurado bagsak ang karir ni Barbie tapos na-drugs pa si Jameson. Ano ba yan Barbie? Makisip ka, ikaw din ang kawawa sa huli. Which is true, diba? So yun yung ilan sa mga talaga pinupukol ngayon kay Jameson's Blake Pero
Tulad na lang sinasabi ko sa inyo, maaari hindi na rin siya nagtitake ng mga ganon, diba? Kaso nga lang parang parang ganon na yung tingin sa kanya ng tao. Hanga ko kay David, yan ang tunay na laki kasi wala kang maririnig kay David para makisausap sa dalawa kasi si David ay kilalang businessman at may pinag-aralan pa. Mabait si David kasi ayaw niya makisausap sa mga bagay na ganyang gawain. Ginagawa ni Jameson at ni Jack kay Barbie kasi tiwala siya kay Barbie kaya wala siyang kibo. Yan, so ito naman yung kanyang opinion patungkol sa mga isyong ito. Though medyo mainit talaga yung mga issue ngayon patungkol dito at may kanya-kanyang opinion ng isa't isa patungkol dito, no? Ayan naman, sabi naman ni Miss Katim Bienin, ikaw nga Jack, inayawan ka tapos ipapasok mo pa yung katulad mo, ay nalamot sa and sabi naman ni Charlotte, magka-love team si Jack at Jacob kaya meron na Jackson love team. Sabi niya panang isa pa sa realidad at si David malaki respeto niya kay Barbie. Hindi niya gagawin ng isang bagay na ikasisira ng karir ni Barbie. Magos malaki ang tiwala niya kay Barbie dahil mahal niya ito. Kaya may respeto siya kay Barbie. And then sabi ni Miss Beverly, better yon Jack Roberto assuming Jason's Blake. Ay nako, by the real couple. Ayan. So salamat po sa inyong mga komento at opinion patungkol sa mga isyong ito. Salamat po sa inyong palagi ang pananood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page there. It's TB. God bless everyone.